May nakaimprentang not for sale pero nabistong ibinebenta ng isang negosyante ang bulto-bultong family clothing kits na may logo pa ng DSWD. Pero depensa niya, sila ang may-ari ng mga supply at hindi ang gobyerno. Nakatutok si John Consulta. Matapos maisara ang transaksyon, binilang na ng negosyanteng ito ang bayad sa kanya habang nasa isang warehouse sa Tondo sa Manila. Minamanmanan na pala siya ng CIDG-NCR at mabilis siyang inaresto dahil sa pagbebenta ng libu-libong family clothing kit na may logo ng DSWD. Inentrap siya dahil sa tip na may bultuhang bentahan ng non-food relief packs na libre dapat para sa mga biktima. Sa warehouse nga na ito dito sa bahagi ng Tondo sa Maynila, nangyari nga itong raid ng CIDG-NCR at ang bumungad sa kanila mga kapuso ay talagang mga napakadaming mga kahon, no? Mga plastic na mga boxes na kung tawagin ay family clothing kit na may logo ng DSWD. At ang laman niya mga kapuso ay ilang piraso ng t-shirt, shorts, underwear, tsinelas at 3 piraso ng tuwalya na ang kada kahon nagkakahalaga ng 2,588 pesos. So umabot yung yung negotiation namin ng more than 15.5 million for the 6,000 pieces. Yung box is DSWD, may bagong Pilipinas, nakalagay din dyan, not for sale. Napasugod sa warehouse ang mga taga-DSWD para inspeksyonin ang mga ibinebentang kits. This is clearly a violation. Ito po ay intended only for disaster-related or disaster-affected individuals and families. And it is not for sale. So we will look into this, really into this and see kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bentahan o selling ng mga kits ng DSWD. Disturbing ito. Why? Baka akala sa gobyerno na yung nagbebenta nito sa individual na imbes dapat doon sa mga naapektuhan ng disaster. Itong mga private individual na ito is sila yung may kagagawan. Giit naman ng inarestong negosyante, matagal na silang supplier sa DSWD at walang intensyong masama. Sila anya ang may-ari ng mga supply at hindi ang gobyerno. At ito pong mga stocks na to is excess po namin sa mga hindi po nila kinuha na sa kontrata. Okay. Hindi po nila pinurchase. So technically, hindi po to pera ng gobyerno, pera po ng kumpanya namin to. Nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon ang CIDG, lalo't meron silang impormasyon na meron ng naunang nabentahan na ipinadala na sa tinamaan ng lindol sa Cebu. Illegal use or misrepresentation ng logo or seal ng isang opisina or yung government office. Ang mga ganitong may markings ng DSWD, this is intended for disaster relief. Kung yan may nagbebenta o kayo ay bumili, may violation po kayo doon. So makukulong po kayo, may penalty po yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.